Mainit na balita, naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina Representatives Laila de Lima at Edgar Erice para tutulan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 national budget. Hiling nila sa Supreme Court, ipawalang bisa ito at ideklarang unconstitutional. Dapat din daw ideklarang null and void ang mga batas, kautusan o transaksyon na isa sa ilalim sa unprogrammed appropriations. Ayon kina de Lima at Erice, may grave abuse of discretion na nangyari sa pagpasok ng unprogrammed funds na hindi tukoy kung ano ang pagkakagastusan at ibinibigay sa executive branch ang discretion kung paano ito gamitin. Hindi raw ito ang papel ng ehekutibo dahil pagpapatupad lamang ng batas ang kanilang mandato. Respondent sa petisyon ng Senado, Kamara, pati sina Executive Secretary Ralph Recto at Department of Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo. Sagot ng DBM, iginagalang nila ang karapatan ng ninuman na maghain ng kaso. Pero dati na raw nakapagpasya ang Korte Suprema na legal ang paglalagay ng unprogrammed funds sa national budget. Idiniin din nilang malaki ang ibinawa sa pondo nito ngayong taon kumpara noong 2025. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang respondents sa petisyon. Kaugnay nga po sa paghahain ng petisyon para questionin ang unprogrammed appropriations sa 2026 budget, kausapin natin si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rapi. Opo. Anong klaseng unprogrammed appropriations po sa 2026 budget yung kasama sa petition? Lahat po ba? Lahat, siyempre. Kasi whether it's 1 peso or 100 billion, it's still unconstitutional. Yun ang contention namin. At may sinayad kaming 5 provisions ng Constitution na nagbabawal nito. At yung una nga, yung Article 7, Section 22 na sinasabi na ang budget dapat may budget of expenditures at merong source of financing. Yung GAA natin may may budget of expenditures, naka-line items at may source of financing. Pero itong unprogrammed funds, hindi na line item, wala pang definite source of financing. Opo. So, it violates Section 22 of Article 7 of the Constitution. Opo, ito po ay dumaan sa komite, dumaan sa BICAM at binusisi supposedly ng ehekutibo pero lumusot pa rin ito. Na-question ho ba ito dun sa mga prosesong yon? Kaya nga, noon pa lang, sa Kamara pa lang, ay tinututulan na namin yung unprogrammed appropriations. Pero talagang pinaglaban pa rin nila, kaya wala na kaming recourse kundi idulog ito sa Korte Suprema. Alam mo, 1989 pa lang may unprogrammed appropriations na sa mga GAA. Pero maliliit pa lang ito, kaya hindi na-question. Noong 2016, nasa 67 billion yata. Pero noong 2023, 2024, 2025, dahil lumaki. Yung 2023, 800 billion. Yung 2024, 700 billion. At noong 2025, 360 billion. So, ang pinakamasama nito, nagamit na ito sa kalokohan. Inalis yung mga pondo doon sa National Expenditures Program, nilagay sa unprogrammed funds. At pinalitan ito ng flood control programs at mga like yung mga street lights, yung malalaki ang kickback, yun ipinalit doon sa mga programa na talaga namang pinag-aralan na ng matagal. Kabilang dito, yung pagpopondo sa equity ng Philippine government sa mga foreign assisted at flagship programs na matagal nang pinag-aralan. Dahil dyan, 2 beses, double whammy ito sa ating mga kababayan. Una, na ubos yung pondo sa mga kalokohang proyekto. Pangalawa, dahil sa hindi na pondohan yung flagship projects, na-delay yung implementation. Opo. Kaya yung 2028 na subway na dapat na sana parang Hong Kong na tayo sa 2028, makakasakay na tayo sa subway, na-delay, magiging 2032 ang completion. Yung PNR Elevated Railway na dapat matapos ng 2029 sa 2032 na. Ang masakit nito, dahil sa delay, magbabayad tayo ng mga penalties, mga commitment fees, at bukod dyan, tataas ang presyo ng labor at materials at tinataya. Ayon sa DOTR, yung 1.3 trillion na project na ito ay tataas ng 20%
Kaya masasayang yung 260 billion pesos Opo, ng sabi- mga Pilipino. Sabi po ng DBM, mga- Congressman, dati na rin po napagpasya ng Korte Suprema na legal yung paglalagay po ng unprogrammed funds sa national budget. Ano pong reaction nyo dito? Yung lumakas yung loob namin doon sa separate opinion ni Justice Ramon Paul Hernando na sinabi niya sa decision sa consolidated PhilHealth petition, sinabi niya na all forms of unprogrammed funds are unconstitutional. Well, abangan po natin kung ano magiging resulta ng inyong petisyon sa Korte Suprema. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Happy Thursday mga mares! Stress-free and carefree na sinalubong ni House of Lies star Beauty Gonzalez ang bagong taon. Ngayong 2026, quality time with the family ang inunan niya at pinipiling maging masaya sa bawat araw. Hindi niya rin siyempre pinalampas ang pag-travel sa iba't ibang bansa. Gaya last year, nagpakadulubhasa sa yoga si Beauty abroad para ma-distress ang kanyang mind and body. Ngayon, isa na siyang certified yoga teacher. I went to India in Rishikesh alone for a month. Alone? Yeah, How was the experience? good. It was healed. Like I do my laundry. I eat. I was eating vegetarian for a month. I do yoga 3 times a day. They teach us meditation. I enjoyed it and I was healed and I'm a certified yoga teacher now. Bibida si Beauty sa Afternoon Prime series House of Lies na mapapanood na simula January 19 sa GMA. Ito ang bahay na pinapangarap. Update tayo sa pagsasampa ng reklamo ng Bureau of Internal Revenue laban sa contractor na si Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, nagsampa ng reklamong tax evasion sa Department of Justice ng Bureau of Internal Revenue laban kay Mark Alan Villamor Arevalo, ang sole proprietor ng Wawaw Builders, kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Malolos, Bulacan. Higit 77 million pesos daw ang halaga ng proyektong na-award sa Wawaw noong January 2024. Diyan nag-ugat ang reklamo dahil nag-file daw ng tax return si Arevalo at nag-claim pa ng deductions at input tax. Gayong wala naman palang proyektong ginawa o fictitious ang sinasabing infrastructure project. 48.9 million pesos ang kabuuang halaga ng tax deficiencies niya ayon sa BIR. Bagamat si Arevalo lang ang nasampahan ngayon, common daw sa mga ghost projects ang ganitong fictitious filing ng tax returns kahit doon sa ibang infrastructure projects. Bagamat may construction na hindi naman kompleto o inflated ang cost. May iba pang under investigation na posibleng masasampahan sa hinaharap. Under investigation pa rin ng BIR ang mga politiko na iniuugnay sa ghost project ng Wawaw Builders. Hindi pa sila kasama sa reklamong ito dahil dapat may malinaw na batayan ng BIR para masampahan sila ng tax case kung meron man. Ang mga naunang reklamong sinampa ng BIR laban sa mga diskaya at iba pang contractor under evaluation pa rin ng DOJ. Pagtitiyak ng BIR, lahat na nababanggit na personality sa flood control issue, politiko man o pribadong individual, ay bahagi ng investigations ng ahensya kaugnay ng mga tax obligations o violations kung meron man. Narito po ang pahayag. Filed a complaint alleging tax deficiency of at least 48 million pesos. Basically, the basis of the complaint is that he was given a contract to do a flood control project. He received the money, but no flood control project was actually made. So it's a ghost project. Samantala, Rafi, nagtungo rin sa Korte Suprema sina Representative Laila de Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice para maghain ng petisyon para pigilan, hinihiling nila ang Korte Suprema na pigilan itong pag-insert o pagpapatupad ng unprogrammed funds sa 2026 budget na ating matatandaan. Itong mga nakaraang mga budget insertions ay yan daw ang pinagmulan umano ng mga naabusong flood control projects na sinasangkot nga or subject for investigation kaugnay ng flood control scandal na kinakaharap ng bansa. Rafi.
Maraming salamat, Chino Gaston. Susubukan pa namin kunan ng reaksyon si Arevalo. Hindi raw alam ng palasyo kung saan nagmula ang impormasyon ni Senadora Amy Marcos na mabubuwag na ang Independent Commission for Infrastructure. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kanyang panayam sa Super Radio DZBB, wala pang update kaugnay sa hangganan ng ICI. Kung totoo man daw ito, manggagaling sa kanila ang impormasyon. Kahapon, sinabi ng Senadora na hanggang February 1 na lang ang komisyon. Dagdag ni Castro, hindi pa napag-uusapan kung magkakaroon ng kapalit sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo matapos nilang mag-resign sa ICI. Kahit ganoon, hindi raw nakikita ng palasyo na humina ang komisyon. Ang ICI naman po ay meron pa po mga tauhan na siya po nagtatrabaho. Ang umalis lamang po ay si dating Sec Babe Singson at saka si ICI Commissioner Fajardo. Pero patuloy pa rin po yung iba at tumutulong pa rin po sa pag-iimbestiga. Patay ang isang babae matapos mabaril ng immigration agents sa Minnesota sa Amerika. Ayon sa local at federal officials, nagkaengkwentro ang magkabilang panig sa isang enforcement operation sa Minneapolis. Sabi ng Department of Homeland Security na maril ang isang officer matapos subukan ng isa umunong violent rioter na banggain ang mga tauhan ng Immigration and Customs Enforcement. Inalarawan nila iyon bilang isang act of domestic terrorism. Kinukwestiyon naman ng mayor ng Minneapolis ang sinabi ng Department of Homeland Security na self-defense ang nangyari. Kaya raw patunayan ng video na hindi tama ang sinabi ng ahensya. Nagdulot ng malalaking kilos protesta sa lugar ang insidente. Kakaibang Jillian Ward at David Licao Corao ang mapapanood sa upcoming Kapuso action drama series na Never Say Die. From sweet at dramatic roles, dapat abangan ang maaksyong mga eksena ng dalawa sa serye. Si Jillian gaganap na taekwondo artist at sumailalim pa sa ilang buwang martial arts training. Happy siya na nagagamit na niya rin ang kanyang mga napag-aralan sa firing. News vlogger naman ng role ni David na mapapasabak din sa bakbakan. Grateful din siya na naging madali ang warm-up niya with the cast. Takes a while for me to, like warm up around people, di ba? Pero with si Jillian, Rahil, Jisoo, Richard Yap, and everyone else, talagang I feel na it's very light lang. Alam mo yun, na hindi ko kailangan na I don't have to think too much, right? So, yeah. So, nag-enjoy lang kami. Nung 2024 po, na-try ko na pong mag-firing. I'm happy na nagagamit ko din po siya sa pagiging artista ko. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Ibinasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humingi ng karagdagang report mula sa medical expert panel na sumuri sa kondisyon ng dating Pangulo. Git ng Pre-Trial Chamber 1, nagawa na ng expert panel ang mandato nito ng suriin ang kapasidad ng dating Pangulo na humarap sa paglilitis sa kasong crimes against humanity para sa extrajudicial killings noong war on drugs. Kaya wala na anilang dahilan para magbigay pa ng karagdagang report ang expert panel tungkol sa kondisyon ni Duterte. Dagdag ng Pre-Trial Chamber 1 judges, sila pa rin ang may kapangyarihang magpasya kung dapat manatiling nakakulong si Duterte. Kaya hindi na rin daw kailangan ng karagdagang opinyon mula sa medical expert panel. December 19, 2025 nang humingi ng karagdagang report ang Duterte Defense Team mula sa medical expert panel para suriin ang kasalukuyang kondisyon ng dating Pangulo. Ang mahina umanong kondisyon ng dating Pangulo ang idinadahilan ng defense team para ipagpaliban ang confirmation of the charges hearing noong September 2025. Iba't ibang sakuna ang nararanasan sa Pilipinas kada taon, mapabagyo man, lindol, pati na rin pagputok ng bulkan. At ang ating kahandaan para riyan matitest sa isang board game. Gagamitin to kapag daw
nagkaroon ng pagyanig ng lupa, sunog at bagyo. Whistle. Ano yun sa Tagalog? Pito. Sa pag-roll nyo ng dice, malalaman kung gaano kakaredy sa panahon ng sakuna. Yan ang Master of Disaster na board game na dinevelop ng isang NGO. Bawat card na makukuha may tanong o instructions kaugnay sa disaster preparedness. Kwento ng isa sa mga developer nito na realize daw ng kanilang grupo na marami ang pwedeng maisalbang buhay kung alam kahit ang mga basic concept ng paghahanda para sa sakuna. Nagsimula raw na mabuo ang ideya ng board game matapos ang bagyong Yolanda noong 2013 hanggang ma-launch ito 6 years later. O di ba, hindi ka lang mag-e-enjoy sa paglalaro, may matututunan ka pa. Wow! Ganda niyan, ha? Oo nga, dapat mapalaganap yan sa mga eskwelahan. Oo. It